Sobra naman to, guys. Woo! Guys. So ayan guys, hindi rin makatiis yung lola nyo. Yung ating sibuyas ay harvest na natin kasi kailangan bago pumunta dito si Papa ay nalikpit na natin tong mga plastic sheet. Ayan, tatanggalin na natin yan kasi magbubungkal tayo ulit. Yan yung pagtataniman natin nung iba pa natin hindi natatanim katulad ng mais, ng sitaw, singkamas, okra at kung ano-ano pa. Kailangan natin ng lupa. Ayan, kasama. Ito actually tatastasin natin yung kalahati niyan. Hopefully ay maagang pumunta dito si Papa. Wala lang, natutuwa lang ako guys kasi tingnan nyo naman yung sibuyas natin, oh, diba? Hindi siya basta-basta sibuyas, hindi siya babad sa ulan, super dry talaga siya. Kaya maganda talaga guys yung naka-mulch film kayo, kahit na nag-uulan hindi sila basta nakaka-absorb ng tubig. Ayan, nakita nyo naman napakaganda ng ating sibuyas. 1 week nag-uulan ng isang linggo, so pangalawang araw pa lang huminto yung ulan. Ayan, napakaganda ng sibuyas natin guys at super giant talaga siya. Pastasin natin yung kanyang mga lumang dahon. Ayan. Di ba itong sibuyas natin, ano siya guys, ayan oh, dalawahan. Nakita nyo, napakaganda. Grabe guys, ang ganda ng sibuyas. Di ba? Solve na solve talaga ang luto. Siguro ito pa lang guys ay good for 4 na luto na kasi tingnan nyo naman yung sibuyas. O, di ba? Dalawa. So, ito pa guys. O. Another sibuyas. At yung ano natin guys, napakatigas na niya talaga. O. Baka masarap siya igulay guys. Itong stem na to. Tingnan natin. Guys, parang ang sarap niyang igulay. O, look. Medyo matigas siya. Medyo ma-fiber siya guys, hindi siya pwedeng igulay. Ayan oh, kasi kapag ito hindi ma-fiber, dapat yan ay napuputol, pero hindi. So ayan, ang ibig sabihin ay hindi siya pwedeng gulayin. Kasi alam ko i-request nyo yan, ate di ba pwedeng gulayin yan? Ibig sabihin ay makunat na yung balat niya. Ang lalaki talaga guys eh, oh. Dahon. Kabango niya guys. Woo! Tatlong ano pa lang to sibuyas guys, siguro nasa 1.5 kilo na siya. Ganun kabigat. Pero pag tinasas natin to, syempre mababawasan. Next time, magdidesisyon tayo kung saan natin itatanim para hindi masayang yung mga bulaklak. Para maghihintay tayo ng ating seeds. Sobra naman to guys. Pinakamalaki to ha. Tingnan nyo naman. Oh, sobra naman to. Mario, shit, oh. Oh, tingnan nyo, yan yung nababad siya sa basa, sa ulan. Tingnan natin. Pero matatastas yung ibabaw niya, ayan, para matuyo. Tapos, wow, grabe guys. Tingnan nyo naman, oh. Napakalaki. Grabe. Oh. Tapos tatastasin lang natin itong nabasa para hindi siya mabulok. At matuyo siya ng araw. Grabe guys, napakatubig oh. 2 sibuyas guys sa iisang punla. Ganyan siya kalaki. Hina-harvest natin. Ayan, look at that. Kasi laki ng singkamas. Hindi pa dyan nagtatapos guys. Ang dami pa. Ito hindi masyado lumaki. Ayan lang talaga yung size niya. Kapag hindi maganda. Ito hindi masyadong malaki. Ito malaki. Grabe, sobra din laki na ito guys. Ayan oh. Ito yung itsura niya kapag nabasa sa ulan. Ayan. Tingnan nyo, may walay na nga isa. Kasi nag-absorb sila ng sobrang tubig. Ang ibig sabihin yan, may mga
nakakapasok na tubig sa kanila. Pero yung area lang naman na yun, yung first layer lang naman ng balat niya ang basa. Pagdating dito guys, tuyo naman siya. Ayan. Bagal ko, diba? Parang gusto niyo na agawin sa akin yung pag-harvest. I feel you. Nararamdaman ko kayo guys. Hindi sila masyado nakaka-absorb ng tubig. Pero kung di tayo naka-mulch film, super dry naman yung ating lupa. Kaya nagtataka kayo hindi lumalaki yung mga pananim nyo sa Pilipinas kasi nga hindi tayo nagma-mulching. Yan ang kahalagahan ng mulching film. Pwede rin kayong gumamit ng ipa o ng mga palay na pinag-gamitan na dahon. Yun ang pwede nyo ipang mulch. Kaya lang guys, kasi pag malakas ang hangin, tinatangay yun ng hangin. Ang hirap mag-maintain na hindi sila nalipad kapag may bagyo o kaya malakas ang hangin. So ito biyakin ko na guys para matanggal ko yung basang balat niya. Ayan. So, para matuyo siya. Okay. Sana dumating si Papa para makita niya yung harvest natin ng live. Grabe guys, napakaganda na ating mga sibuyas. Kumikinang talaga. Ay, super grabe to ah. Super to guys. Ito naman super giant talaga. Ay grabe. Grabe naman to sibuyas na to. Ay grabe oh. Wala ka bang masabi kundi puro grabe guys. Ito maliit oh. Tingnan nyo dito lumaki. So ayan guys, yung mga sibuyas natin. Tingnan nyo naman yung size niya. Oh, ito yung mukha ng lola nyo. Ito yung isa natin. Oh, tingnan. Oh, grabe oh. Pasabi nyo naman, dinadaya ko kayo. Ayan, oh, nilapit ko sa mukha ko. Oh, 'di ba? Ang laki talaga niya guys. Grabe guys, tingnan nyo yung harvest natin kahapon na bawang at sibuyas naman ngayon. Saka nyo sabihin sa akin na guys, madaming nagugutom sa Pilipinas. Samantalang ang dami-dami nating lupa na nakatiwangwang sa Pilipinas. Alam nyo ba kung ako lang talaga ang nakatira sa Pilipinas, wala kahit bangketa na masasayang, sa totoo lang. Kasi hanggat may lupa tayong nakikita, ako sa mga mahilig magtatanim ang makaka-relate lang sa akin. Hanggat may lupang nakikita, ay Diyos ko, lahat yan gusto taniman ng mga adik katulad ko. At ayan nga yung ating mga sibuyas na pagkalaki-laki at ang dami pa nating naka-frozen na sibuyas sa totoo lang. At ayan yung mga binalata natin kasi medyo nabasa yung kanilang labas na dahon. Pero look at that guys. Napakagaganda ng ating sibuyas at ng ating mga bawang. Ayan. Tapos sasabihin nyo, ang mahal-mahal ng bilihin sa Pilipinas. Paano hindi magiging mahal? Konti lang ang nagtatanim. At ang masasabi ko lang, hindi naman talaga kailangan ng masyadong magastos pagdating sa pagtatanim. Kasi ako guys, ang puhunan ko lang dito ay yung mulch film. 500 pesos lang yan. Yan, sa laki nito. So yun, napakamura lang. At ang gagamitin nyo lang ay yung pin, plastic pin na pan dyan. Yun lang talaga yung bibili nyo. Magkano yun? 100 pieces ay 400 pesos din. Pero lifetime na yun guys. Hindi kayo yearly gagamit nun. Nung pin na yun. Ang bibili nyo lang lagi ay yung mulch film every 2 years. Depende sa laki ng lupa nyo kasi ito sakop na siya ng 2 taon yung binibili ko. Tapos yung pataba na ginagamit natin guys ay libre lang galing sa tapat ng bahay natin kasi may kiskisan ng bigas dito. So meron niyang ipa at darak. Naglalagay ako talaga ng darak sa lupa kasi pampalambot din yun plus dagdag din yun ng pataba sa ating lupa. And then yung ipa guys, isa pa yun sa nagdadagdag ng pampalambot sa lupa natin. Hindi ko na siya inaano guys, hindi ko na siya yung
sinusunog pa. Dinadirect ko na siya actually. Lately talaga hindi na ako nagaganon. So good, mga 3 years, 4 years ko nang ginagawa na hindi ko na siya sinusunog. Diretso ko na hinahalo yun sa lupa. At ang murang pataba na ginagamit ko ay yung chicken manure na nabibili lang natin ng 40 pesos. 15 kilos na yun guys dito sa Japan. At durog na yun guys ha. Ihahalo mo na lang sa lupa. Medyo may amoy siya pero after 1 week wala na naman yun. Tapos napaka dulusog. Kita nyo naman sa mga ano ko, 'di ba, sa mga harvest ko na kahit na first timer natin nagtatanim ay nagiging perfect agad yung ating mga harvest. Kasi nga dahil yan sa mga hinahalo natin. Plus yung kung meron kayong mga balat ng itlog guys, wag nyo siyang tinatapon. Dapat yun ay ipunin nyo tapos hanggat maaari pagka nakaipon kayo ng 1 week, i-grind nyo na siya yung para magiging powder, i-blender nyo na siya. And then pwede nyo yung ihalo sa lupa. Isa yun sa nakakapagpaganda ng lupa at nakakadagdag ng sustansya sa kanila. And then yung iba, kailangan kasi guys minsan ng iron ng lupa natin. Yung halimbawa, magbabad kayo ng mga pakong hindi ginagamit dun sa inyong sa inyong timba, tapos lagyan nyo siya ng tubig. Pwede nyo rin siyang pandilig kasi maganda rin yun. Papalusog din yun ng lupa. Tapos yun nga, yung mga balat ng itlog nyo ay durugin nyo lang. Maganda rin siyang pampataba. Yung cow dung, the best din yan guys. Kaya lang ayoko kasi sa cow dung. Minsan may halo siya na buto ng palay. So pag yun ang ginamit nyo, minsan may lumalabas na mga palay, no? So hindi lahat na-dissolve yung mga seeds na kakain nila. Ay, palay ba yun? Damo. So nagkakaroon ng damuhan. Kaya mas maganda talaga yung chicken manure. Although medyo may amoy talaga siya. Tapos ayan guys, so tingnan nyo, walang magugutom sa taong masipag at gumagawa ng paraan. Kasi kung lahat lang tayo ay matututong magtanim kahit sa bahay lang natin sa paso. Actually ako nag-start lang ako sa paso guys, hindi ako nagtatanim sa ganito. Nag-upgrade na lang ako. Ang unang ginawa ko ay sa terrace lang ako nagtatanim, mga paso-paso lang guys. Pero walang hindi pupunta na hindi makakapag-uwi ng gulay guys kasi napakasipag ko nun. Ginawa ko talaga yung kaprasong terrace lang yun namin. Siguro itong bloke lang na to. Malaki pa nga to eh. Yung bloke lang na to, yan lang yung terrace namin guys. Eto lang. Yan lang yung terrace namin pero punong-puno yan ng gulay. Kahit tataglamig, may mga sapang salad, labanos, broccoli. Pag summer, may talong, ampalaya, kamatis, lahat guys. Sa paso lang yun. Kaya nga nasa atin na yun guys. Kung gusto natin na nakapagtanim, may paraan talaga. Pagka wala, syempre madami tayong dahilan. Kasi nga, inuuna natin yung pagiging negative bago yung paggawa ng paraan natin. Kasi takot ako magutom guys. Yun lang yung may share ko sa inyo. Tanim lang ng tanim hanggat may araw, may lupa, may tubig. The best yan guys. Basta syempre, yung mga pinagamitan nyo ng mga buto-buto sa palengke, yung pag namalengke kayo, meron kayong ampalaya, meron kayong bell pepper, itatabi nyo yung mga buto na yun kasi magagamit nyo yung mga patola, upo. Pwede nyo siyang itanim ulit at ganun din yung okra. Ayan. O diba? Happy harvest ang lola nyo!